rin naman ang takbo ng mga negosyo sa bansa ngayong 2012, lalo na pagdating sa tourism industry, telecommunications at construction. Mananatili rin daw matatag ang business outsourcing gaya ng call centers at dahil daw sa pagiging matatag ng Pinoy sa kabila ng krisis sa ibang bansa. Mas maganda rin ang sinusulat tungkol sa ating bansa as an investment destination. Ngayon, pinapansin na dahil nakikita, miski na gumantong ang mundo, sumama, tayo, meron pa rin development dito sa atin. Marami tayong skilled, educated labor force. Ating political stability, importante yun. So, yan ang mga nakikita nilang kabutihan dito sa ating bansa na nakakaakit sa kanila ngayon. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Anyos na dalagitan na lunod sa waterfall sa barangay Bagong Nayon sa Antipolo. Datagpuan ng labi ng biktima matapos ang ilang oras sa paghahanap ng rescue team. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Ang waterfall sa dulo ng talahibang ito ang pakay ng iba't ibang mga rescue team kabilang ang Antipolo Rescue, Marikina Rescue at Philippine Coast Guard. Dito kasi sinasabing nalunod pasado alas 2 ng hapon nitong linggo ang 15 anyos na dalagitang si Lorica. Ayon sa Civil Defense Office ng Antipolo, bukod kay Lorica, may isa pa raw na nawala sa waterfalls pero nakaligtas daw ito sa tulong ng ilang residente. Hindi kagad binagbigay alam sa ating sa pamahalang lungsod yung ano yung nangyari kaya hindi kagad tayo nakapag-rescue sa kanila. Pinilit muna nilang rescue yung mga kasama nila na sila-sila lang. Na wala naman silang kakayahan para makuha yung mga bata. Ang search and rescue operation naging pahirapan. Umaabot kasi sa 15 talampakan ang lalim ng tubig. Matarik din ang lugar. Matapos mahigit 6 na oras, ang kapatid ni Lorica na si Lovely hindi maipinta ang mukha sa hinagpis at gulat sa nangyari sa kapatid. Paano niyo nalaman yung nangyari sa kanya ngayon? May nag-text lang po sa akin. Yun lang. Anong tumatakbo sa isip ninyo na nakita ninyo yung niya? Pangkay mo niyo? Nanay mo doon? Ganito rin ang saloobin ng ina ng biktima. Ni sa hinagap, hindi raw niya inakalang mangyayari ito sa anak. Hindi raw kasi ito nagpaalam sa kanya na lalaway sa waterfalls kasama ang barkada. Hindi po nagpaalam sa amin. May tanong lang po. Paano niyo nalaman yung nangyari? May nagsabi na lang po. Hindi ko na nga po siya nakita simula kanina umaga. Umalis mo siya, natutulog po kayo? Hindi po, kasi sa lolo niya siya natutulog. Sa tatay niya. Pero kapitbahay lang po namin. Pagkatapos daw po kumain, umalis na, nagkayayaan sila magbabarkada. Wala po, hindi po nagpaalam kahit sa tiyahin tsaka sa lolo. Hindi raw ito ang unang insidente ng pagkalunod sa falls. Nung nakaraang taon daw kasi, nagkaroon din ng kaparehong insidente ng pagkalunod dito. Yung 15 feet falls na nagdudugtong doon sa Bibit Falls. At pag-aaralan na huli na pamahalang doon kung paano natin mapipigilan na uli ito. Kung kinakailangan ipa-blast na natin yung parte ng malalim doon, gagawin natin. Sa ngayon ay dinala na sa St. James Funeral Homes ang labi ni Lorica. Magbibigay naman daw ng tulong pinansyal ang City Social Welfare Office ng Antipolo sa pagpapalibing sa biktima. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Antipolo. Dano Tingkong, reporting. Samantala, Pinoy cook ng tumagilid na cruise ship sa Italy nagkwento tungkol sa mga pangyayari bago ang disgrasya. Labis daw niyang ipinagtaka ang kakaibang kilos ng kapitan ng barko sa gitna ng aberya. Narito ang report ni Salima Refran. Marami ho kaming pasahero, pero nagpumilit pa ho si komandante na kumain sa amin ng mga 10:30. Dumating po siya ng araw na yon. Meron kasama ho siyang babae na hindi ko kilala. Naramdaman po namin nagbagsakan na ho lahat ng mga niluluto namin. Kung si komandante, nagbigay po namin ng drink, sabi ko, bakit nandito pa to? At iniintay pa po yung dessert para ibigay ho doon sa babae. Sa Italy pala, ikuwento na ni Rogelio sa GMA News ang pagtataka niya sa naging mga kilos ng kapitan ng Costa Concordia cruise ship habang tumatagilid na ito. Dahil dito, nais ng mga otoridad sa Italy na gamitin sa investigasyon ang mga nasaksihan ni Rogelio. Memoryado pa ni Rogelio ang in-order ng kapitan at ng babaeng kasama. Risotto asparagus, mozzarella, bupala. So appetizer po yun.
So ang main course po nila is lamb. Tila pinamamadali na rin daw noon ang kapitan ng kanilang dessert. May nakakita rin na may phone call na siya noon. Sabi naman ng cabin steward na si Reynan, hindi raw agad pinaalam ng bridge sa mga pasahero at maging sa crew ang pagsadsad ng barko nang biglang mag-blackout. Bridge ang pinaka-control room ng barko. Nag-announce sila sa PA system ng technical problem under control. Kaya inisip namin na okay na. Dapat daw kasi inalarma ng mga tripulante tungkol sa pagkakabutas ng barko para agad na ipatupad ang evacuation. Sana raw, napaaga ang evacuation. Huli na po nung nag-abandon ship, so marami po nangyari na. Marami na po nasaktan. Ang babae namang sinasabing ka-dinner noon ng kapitan, handang tumestigo para ipagtanggol ito. Inamin ni Domnica Semortan na kasama nga niya sa hapunan ng kapitan pero hindi raw noong oras na nabutas ang cruise ship. Hindi rin daw inabandona ng kapitan ang barko. Nag-house arrest na at posibleng makasuhan ng multiple manslaughter ang kapitan dahil sa alegasyong inabandona niya at nagpabaya siya habang nasa barko. Ang pagkakaligtas ng mga Pinoy sa trahedya, idinaan nila sa misa ng pasasalamat. Nakauwi na rin ng bansa si Barry Ebora, isa sa 3 nasugatang Pilipinong crew. Naka-wheelchair siya dahil sa tinamong sugat sa paa nang lumangoy papunta sa mga rescuer. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Samantala, posible raw tumama sa bato ang mukha ng dalagitang biktima bago nalunod sa Antipolo. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ng dalagita sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Rhea, hindi pa rin malinaw kung paano nalunod ang isang 15 anyos dito sa Antipolo kahapon. Kaya naman doble hirap para sa kanyang mga mahal sa buhay ang tanggapin ang nangyari. Buong pagmamahal na hinaplos at sinulyapan ng mag-asawang Marilu at Nicanor de Paz ang labi ng anak na si Lorica na nalunod kahapon ng hapon sa may waterfall sa barangay Bagong Nayon sa Antipolo. Hindi raw nila matanggap na sa isang iglap ay kinuha sa kanila ang panganay na anak. Si Marilu na ilang oras nang umiiyak halos hindi makapagsalita. 15 taong gulang pa lang si Lorica at may 5 pang nakababatang kapatid. Ayon sa kanyang ama, hindi pa nila alam ang eksaktong nangyari dahil hindi mahagilap ang mga kaibigan at pinsan ng anak na kasama niyang lumangoy. Naka-off din daw ang cellphone ng mga ito. Huling nakita raw ni Nicanor ang anak noong Huwebes dahil stay-in siya sa construction company na pinagtatrabahuhan. Tinext lang po ako ng asawa ko na ganun daw po na napasama yung anak ko sa barkada tapos naligo daw po sa lugar na yon na nalunod. Siyempre may takot sa akin yun may takot sa magulang yun, kaya ganun.